Ang gabi noon ay tahimik pero puno ng kaba sa hangin. Taong 1981 sa gitna ng Cultural Center Complex sa Pasay, nagsimula ang isang proyekto na tinawag ng marami na ambisyosong kabaliwan, ang Manila Film Center. Isa itong palasyo ng pelikula na gustong matapos sa loob ng 3 buwan lang dahil sa nalalapit na Manila International Film Festival. Ang utos mula sa itaas ay malinaw, walang makakapigil. Kahit anong mangyari, kailangang matapos. Libo-libong manggagawa ang dinala, pawis, pagod, at pangarap ang dala-dala. Araw-gabi silang nagtatrabaho, parang hindi tao, kundi mga makina. At sa bawat paghampas ng martilyo, bawat tunog ng semento, parang may bumubulong sa hangin. Isang tinig na tila galing sa ilalim ng lupa. Tapusin niyo kami, pero walang nakarinig. Hanggang dumating ang madrugadang iyon, November 17, 1981. Habang pinupuno ng mga mixer truck ang haligi ng gusali, isang sigaw ang pumunit sa dilim. Tulong, bumigay ang scaffolding. Sa isang iglap gumuho ang semento at bakal. May mga lalaking nahulog, nasugatan, at may iba hindi na muling nakita. Ayon sa mga nakasaksi, mahigit 30 raw ang nalibing ng buhay sa ilalim ng sariwang semento. Ngunit ayon sa mga opisyal, 3 lang at lahat na iligtas. Pero iba ang sinasabi ng gabi. Kinabukasan, bumalik ang mga trabahador. Tahimik, walang imikan. May amoy ng bagong pintura, ngunit sa ilalim noon, may halong amoy ng dugo at semento. May isa sa kanila, si Romy, isang batang karpintero. Napansin niyang mainit ang sahig kahit malamig ang paligid. Pinatong niya ang kamay niya sa bagong konkreto at biglang napaatras siya. Parang may tumibok sa ilalim, bulong niya. Lumapit ang katrabaho niyang si Mario. Ano raw? Tibok, parang puso. Tumingin sila sa isa't isa at sabay na natahimik. Mula sa malayo may maririnig na mabagal na katok. 1, 2, 3. Parang mga kuko na kumakaskas sa loob ng sementong pader. At mula sa itaas ng gusali, isang babae ang naglalakad. Suot ang puting bestida, mahaba ang buhok, walang sapin sa paa. Tahimik siyang nakamasid sa mga nagtatrabaho. Walang pumapansin sa kanya. Hanggang sa napansin ni Romy na walang anino ang babae. Nang lumingon siya, nawala ito. Pero naiwan ang malamig na hangin at amoy ng sinunog na kandila. Pag-uwi ni Romy, hindi na siya mapakali. Tuwing pipikit siya, naririnig niya ang mga katok, tok, tok, tok at boses na pabulong. Hindi pa kami tapos. Kinabukasan, maagang bumalik si Romy sa site. Pagdating niya, may kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang ingay ng mga makina at tila ba ang hangin ay mabigat, parang ayaw gumalaw. Bakit parang walang tao? Tanong niya sa gwardya. Sumagot ang matandang bantay habang kumakapit sa rosaryo. May mga ayaw bumalik, hiho. Sabi nila, may nagpaparamdam daw kagabi. Napakunot noo si Romy. Hindi siya naniniwala agad sa multo, pero simula kagabi, hindi niya maipaliwanag ang mga katok na naririnig niya. Habang naglalakad siya papasok sa main hall ng gusali, ramdam niyang malamig ang paligid, parang may humahaplos sa batok niya. Sa gitna ng sahig, may iniwan ang mga trabahador. Isang maliit na krus na gawa sa kahoy, may kandilang halos maubos na. May nakasulat sa ilalim nito, para sa mga naiwan. Napalunok si Romy. Hindi niya alam kung bakit pero napayuko siya. Parang biglang nabigatan ang dibdib niya. Nang bigla siyang may narinig. Isang boses ng babae, mahina pero malinaw. Bakit niyo kami nilibing ng buhay? Nanigas siya. Napalingon siya sa paligid, pero walang tao. Ang mga kandila ay muling umilaw. Mag-isa. Paglingon niya, may aninong dumaan sa dingding. Mahaba ang buhok, nakayuko, at parang basa ang bestida. Tila galing sa ilalim ng lupa. Tumakbo siya palabas. Mario! Mario! Sigaw niya nang makita ang kaibigan niyang nagbubuhat ng bakal. May nakita ako sa loob, babae. Ngunit bago pa siya matapos, dumating ang isang supervisor. Walang babae dito. Huwag kang gumawa ng gulo, Romy. Tahimik siya, pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya nagkakamali. Ang lamig sa loob, ang boses, ang mga katok kagabi, lahat iyon totoo. Pagkatapos ng ilang araw, marami ang nagsimulang magreklamo. May mga trabahador na biglang nadulas, nahulog, o nagkakasakit ng walang dahilan. May iba namang sinasabing may mga kamay na humihila sa kanila tuwing gabi.
kapag naglilinis sila sa main hall. Isang gabi, habang nagbabantay si Romy sa site dahil overtime sila, nakatulog siya sandali sa gilid ng semento. Nagising siya nang maramdaman niyang parang may kumikiliti sa binti niya. Pagtingin niya, may mga bakas ng kamay sa alikabok ng sahig, basa ng semento at dugo. Tulong! Napalingon siya. At doon, nakita niya ang isang kamay na dahan-dahang lumilitaw mula sa sahig. Putik, semento at kuko na duguan. Sumigaw si Romy, tumakbo papalabas, pero paglingon niya sa likod, nakita niya ang babae sa puti nakatayo sa gitna ng sahig, nakangiti. At sa mga mata nito, tila nakikita niya ang mga mukha ng lahat ng nawala, lahat ng nilibing ng buhay. Matapos ang insidente, ilang araw na hindi nakapasok si Romy. Laging masakit ang ulo niya at tuwing gabi, paulit-ulit niyang napapanaginipan ang babaeng nakaputi. Lagi itong nakatayo sa gitna ng semento, nakangiti, ngunit mula sa kanyang mga mata, tumutulo ang puting alon ng semento sa halip na luha. Bakit mo kami iniwan? Iyon ang laging sinasabi ng babae sa panaginip niya. Nang ika-4 na gabi, hindi na siya nakatiis. Bumalik siya sa site kahit walang shift. Madaling araw na at ang buong gusali ay tahimik, maliban sa humahampas na hangin mula sa dagat. Dala niya ang flashlight at sa bawat ilaw na itinutok niya sa sahig, para bang may mga mukha siyang nakikita. Mga mata, ilong, bibig, saglit lang pero malinaw. Hindi totoo to, pagod lang ako. Bulong niya. Habang papalapit siya sa main hall, biglang namatay ang ilaw ng flashlight. Sabay noon, narinig niya ang mabagal na tunog ng takones, sapatos na may takong. 1, 2, 3, lumalapit. May tao ba riyan? Tanong ni Romy, nanginginig ang boses. Walang sumagot, hanggang sa may dumaan sa harap niya, isang babae, nakaputing bestida, mahaba ang buhok at tila basa ng semento ang mga paa. Huminto ito ilang metro mula sa kanya. Tinatapos niyo pa rin ang gusali. Mahina pero matinis ang boses ng babae. Pero kami, hindi pa rin tapos sa inyo. Tumakbo si Romy papunta sa labas, pero parang humahaba ang pasilyo. Parang bawat hakbang niya, mas lalo siyang lumalapit sa gitna, hanggang sa bigla siyang nadulas. Pagtingin niya, basa ang sahig, semento, sariwa at kumukulo. May mga kamay na lumalabas mula rito, mga kamay na marurumi, may putik at dugo. Hinila siya pababa, sabay boses na naghalo-halo. Kasama ka na namin, kasama ka na. Sumigaw si Romy at sa takot, nakuha niyang makawala. Tumakbo siya palabas, hingal na hingal habang naririnig ang malakas na tawanan ng babae. Isang halakhak na parang galing sa ilalim ng lupa. Paglabas niya may nakasalubong siyang guwardya. Hoy, anong ginagawa mo rito? 3:00 na ng umaga. Halos hindi makasagot si Romy. May babae sa loob, nakita mo ba? Ngunit bago pa niya matapos, may narinig silang kaluskos sa itaas. Pagtingin nila, may babaeng nakasilip sa bintana ng ikalawang palapag. Puting bestida, walang mukha. Sabay silang napaatras. Ngunit sa isang iglap, nawala ito. Iniwan silang pareho ng malamig na simoy ng hangin at mabahong amoy ng semento. Kinabukasan, nabalitaan ni Romy na may isa na namang trabahador na nadulas at nalaglag sa haligi ng gusali. At ayon sa mga nakakita, bago ito nahulog, may babae raw na nakatayo sa likod niya at nang lingunin, bigla itong nawala. Hindi na mapakali si Romy. Simula nang makita niya muli ang babae sa puting bestida, hindi na siya pinapatahimik ng kanyang konsensya. Tuwing pipikit siya, nakikita niya ang mga kamay na lumilitaw mula sa sahig at ang mga mata na tila nakamasid sa kanya sa dilim. Kaya isang gabi, matapos ang shift nila, dinalaw niya si Mang Turing, ang dating foreman na unang na-assign sa proyekto, pero bigla na lang nawala matapos ang aksidente. Matanda na ito at nakatira sa isang lumang barong-barong malapit sa Roxas Boulevard. Pagbukas ng pinto, napatingin ito kay Romy. Alam ko kung bakit ka narito, wika ni Mang Turing, bago pa man siya makapagsalita. Naupo si Romy, tahimik, habang inaabot ng matanda ang lumang kahon. Binuksan niya ito at naroon ang mga lumang larawan ng film center habang ginagawa pa lamang, mga trabahador, crane at haligi. Pero sa isang larawan, napakunot ang noo ni Romy. May grupo ng mga lalaking naka-helmet, tila nagbubuhat ng katawan.
Ang problema, wala dapat bangkay sa araw na iyon. At sa sulok ng litrato, may nakasulat na maliit na lapis. Bawal buksan ang semento. Nanginginig si Romy. Totoo bang may mga naiwan sa ilalim? Huminga ng malalim si Mang Turing. Oo, hindi lang iilan. Marami. Ikinuwento ng matanda ang nangyari. Noong gabi ng pagbagsak, may mga trabahador pang buhay ng natabunan ng semento. Gusto nilang hukayin, pero dumating ang mga sundalo at opisyal. Walang oras, kailangan tapusin agad. Sigaw ng isang opisyal noon. Kaya imbes na hukayin, pinatungan na lang ng bagong semento ang mga labi. At doon na nila itinayo ang main hall. Kaya hanggang ngayon, hindi matahimik ang mga kaluluwa roon, sabi ni Mang Turing habang nanginginig ang kamay. Bawat tunog ng martilyo, bawat patak ng semento, paalala iyon sa kanila. Tahimik si Romy. Pakiramdam niya, mabigat ang dibdib niya, parang may gustong sumabog sa loob. May nakita akong babae, nakaputi. Siya ba ang isa sa kanila? Tumango ang matanda. Ang pangalan niya ay Luz. Siya ang unang biktima. Trabahador ang asawa niya at kasama sa mga nalibing. Simula noon, walang nakakita kay Luz ng buhay. Lumamig ang paligid, parang may humaplos sa balikat ni Romy. Paglingon niya, wala naman. Pero narinig niya ang malambing na boses ng babae sa likod ng tenga. Salamat sa pag-alala, Romy. Napahinto siya. Paglingon niya sa pinto, nakasara ito, ngunit sa salamin ng lamparang nasa mesa, nakita niya ang refleksyon ng babaeng nakaputi. Nakatayo sa likod niya. Nakangiti. Pagbalik ni Romy sa site kinabukasan, ramdam niya agad na may mali. Hindi niya maipaliwanag, pero parang may kung anong bumigat sa hangin. Ang dating masiglang tunog ng mga makina at tawanan ng mga trabahador ay napalitan ng mga mahinang bulungan, mga boses na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Habang naglalakad siya papasok sa main hall, napansin niyang may kakaibang bitak sa sahig, mahahaba, paikot at tila dumadami araw-araw. Lumapit si Mario, pawis na pawis at halatang kinakabahan. Pare, napansin mo ba to? Kagabi pa raw to lumalalim. Inilapit ni Romy ang kamay sa sahig, mainit. Hindi ito dapat mangyari sa semento. At sa pagitan ng mga bitak may naririnig siyang mabagal na tunog. Tok, tok, tok. Parang may kumakatok mula sa ilalim. Naririnig mo yon? Tanong niya. Oo, sagot ni Mario. Pero wag mo nang pansinin. Lahat kami naririnig yan, pero sabi ng mga engineer, hangin lang daw yan. Pero alam ni Romy, hindi hangin yon. Dahil tuwing gabi, naririnig niya yon sa panaginip. Parehong tunog, kasabay ng boses ng babae. Hindi pa kami natatapos. Gabi na nang matapos ang shift nila, nagpaiwan si Romy mag-isa. Dala ang flashlight, rosaryo at litrato ni Luz na bigay ni Mang Turing. Nagdasal muna siya bago pumasok sa loob, tahimik. Walang kahit anong ingay maliban sa mga alon ng dagat sa malayo. Ilang minuto lang, may narinig siyang yabag. Tak, tak, tak. Parang sapatos ng babae. Napalingon siya. Wala. Pag-ikot niya, tumigil ang hangin. At dahan-dahang umilaw ang mga ilaw sa kisame. 1, 2, 3. Kahit wala namang kuryente sa gusali. Ang liwanag ay kulay dilaw, parang galing sa mga kandila. At doon niya nakita, mga trabahador, nakapila, tahimik. Mga aninong balot ng semento at talikabok. Nakayuko, parang nagaantay ng utos. Ang mga mata nila puti, walang itim, walang buhay. Tinatapos niyo pa rin ang gusali. Pero kami, hindi pa rin natatapos sa inyo. Bago pa makagalaw si Romy, nagliyab ang mga kandila sa paligid. Sa kisame, bumubuo ng mga hugis na parang mga katawan na nakabitin. Sa sahig, dumaloy ang puting likido, simento na parang dugo, kumukulo at may amoy na parang nabulok na laman. Tumakbo siya, pero bawat hakbang ay parang may humihila sa kanya pabalik. Mula sa bitak ng semento, may mga kamay na unti-unting lumalabas, mga kamay na may kalyo, mga kuko na nabasag, mga daliring parang nagmamakaawa. Hinawakan siya sa paa, sa binti, sa braso. Kasama ka na namin, Romy. Sumigaw siya, pinilit makawala. At sa dulo ng hall, may liwanag, isang babaeng nakaputi. Si Luz. Ngumiti ito.
Tumulong ka sa amin. Ibalik mo ang katotohanan. At bago siya mawala ng malay, narinig niya ang mga palahaw ng libo-libong tinig. Umiiyak, nagmamakaawa, nagagalit. Nagising si Romy sa barracks. Lahat ng kasamahan niya nakapalibot. Buti nagising ka pare, sabi ni Mario. Akala namin sinapian ka kagabi. Lahat ng ilaw sa gusali, sabay-sabay nagbukas kahit walang generator. Tahimik lang si Romy. Hindi niya alam kung paano ikukwento ang nakita niya. Ngunit isang bagay ang sigurado, may sumpa sa gusaling iyon. Mula ng gabing iyon, nagsimula ang sunod-sunod na mga kakaibang pangyayari. May mga trabahador na biglang naglalagnat, nanginginig, at nagsasalita ng hindi maunawaan. May iba namang nakikitang naglalakad sa gitna ng gabi. Tulog daw pero umiiyak habang sinasabi, "Tulungan mo kami, Romy. Ilabas mo kami." At tuwing madaling araw kapag natutulog na ang lahat, maririnig ang mga martilyo sa loob ng gusali. Tok. 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 Minsan may kasunod na halakhak ng babae. Si Romy halos hindi na natutulog. Alam niyang may mga kaluluwang nakakulong sa ilalim ng semento. At sa bawat pagwawalang bahala ng mga tao sa paligid, lalong lumalakas ang sumpa. Isang gabi, habang nakatulog siya sa mesa, nagising siya sa bulong ni Luz. Malapit na ang araw ng pagbubukas, Romy, at doon nila mararanasan ang sakit na tinakasan nila. Nang magmulat siya ng mata, nakita niyang nakasulat sa sahig ng barracks gamit ang puting alikabok ng semento. Hindi kayo makakatakas. Ang araw na kinatatakutan ni Romy ay dumating din. Ang opening night ng Manila International Film Festival. Matapos ang buwan ng takot, aksidente at kakaibang kababalaghan, ngayon ay pinuno ng ilaw at kislap ang paligid ng gusali. Mga sasakyang imported, mga artista sa iba't ibang bansa, mga politikong naka-Amerikana, lahat ay ngumiti sa mga kamera. Walang nakakakita ng mga bitak sa ilalim ng marmol, walang nakakarinig ng mga bulong sa hangin. Para sa kanila, isa itong obra maestra ng Pilipinas. Para kay Romy, isang puntod. Bandang 6:00 ng gabi, habang papasok ang mga bisita, tahimik lang si Romy sa gilid. Hindi na siya kasali sa team ng construction, pero pinilit niyang makapasok bilang maintenance staff. Hindi niya mapaliwanag kung bakit, pero ramdam niyang may mangyayari. Habang naglalakad ang mga model at host sa red carpet, napansin niyang may mga ilaw na kumukurap. Minsan, biglang mamamatay, tapos iilaw ulit, pero sa ibang kulay, minsan pula. Lumapit siya sa isang electrician. "Boss, nakita mo yon?" "Wala yan, Romy. Normal lang yan. Sa sobrang load ng kuryente." Ngunit alam niyang hindi normal iyon, dahil bawat ilaw na pumupula ay nagdudulot ng kakaibang lamig. At sa loob ng gusali, sa ilalim ng sahig, tila may mga mabibigat na yabag. Tok, tok, tok. Kasunod ang mga mahinang iyak. Sa loob ng auditorium, nagsimula na ang programa. Ang mga bisita ay nakaupo na, mga diplomat, artista, mga general. Sa entablado, may nagbukas ng seremonya. "Tonight, we celebrate the art of cinema." Hindi na natapos ang kanyang pangungusap. Biglang bumukas ang mga pinto ng auditorium ng mag-isa, sabay may malakas na hangin na dumaan. Pumailan lang ang mga kortina at ang mga kandilang pangdekorasyon sa gilid ng stage ay sabay-sabay na nagliyab. "Ano to? Special effects?" Sigaw ng isa sa mga bisita, ngunit walang sumagot. Dahil mula sa likod ng stage may lumabas na puting usok, mabagal pero kumakapal. At sa gitna nito, unti-unting nabuo ang hugis ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputing bestida, at ang mukha ay natatakpan ng manipis na semento. "Luz!" bulong ni Romy habang nanginginig. Ang babae ay dahan-dahang lumapit sa gitna ng stage. Walang sino mang makagalaw, hanggang sa bumuka ang kanyang bibig at ang boses na lumabas ay hindi kanya, kundi maraming tinig na magkakahalo. "Hindi kami nailabas, nilibing niyo kami ng buhay." Sabay noon, yumanig ang buong gusali. Nanginig ang chandelier at sa kisame, nagsimulang lumitaw ang mga bakas ng kamay. Parang sinusubukang makawala mula sa loob ng semento. Ang mga bisita ay nagsigawan. May mga tumakbo palabas, pero biglang nagsara ang mga pinto ng kusa. Ang mga ilaw ay nagsabog ng pulang liwanag, at sa sahig nagsimulang lumabas ang mga aninong parang mga trabahador. Kumikilos, pero walang mukha. Si Romy, sa gitna ng kaguluhan,
ay narinig ang tinig ni Luz sa kanyang tenga. "Tulungan mo kami, Romy. Buksan mo ang ilalim." "Paano, Luz?" sigaw niya. "Buksan mo ang lagusan sa ilalim ng stage. Doon kami nakabaon." Tumakbo siya, kahit halos lahat ay nagkakagulo. Sa likod ng entablado, may isang lumang pinto na may kandado. Kilala niya iyon, storage area raw. Pero sa ilalim niyon, may nakatagong bahagi ng lumang foundation. Hinampas niya ang kandado gamit ang bakal hanggang sa mabuksan. Pagbukas niya, sumalubong ang amoy ng bulok na semento at kalawang. Mula sa loob may maririnig siyang pag-iyak. Habang bumababa siya, nakita niyang may mga lumang helmet, mga sirang kagamitan at sa ilalim ng makapal na semento, may mga buto. "Diyos ko," bulong niya. At doon, sa gitna ng dilim, narinig niya muli ang boses ni Luz. "Maraming salamat, Romy, pero hindi pa ito nagtatapos. Hanggat hindi nalalaman ng mundo ang ginawa nila, mananatili kaming nakakulong." Sa itaas, tuloy ang kaguluhan. Ang mga bisita ay halos mabaliw sa takot. Ang ilan ay nahimatay, ang iba ay nagdasal, at ang mga ilaw ay pumuputok isa-isa. Ang babaeng nakaputi ay nakatayo sa gitna ng stage, dahan-dahang naglalaho habang nagiging abo ang kanyang katawan. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, ngumiti siya kay Romy. At sa isang iglap, tumigil ang lahat, tahimik. Pagbalik ni Romy sa ibabaw, wala na ang usok, wala na ang mga sigaw. Parang walang nangyari. Ngunit alam niya, nagsimula pa lang ang sumpa. Pagkatapos ng misteryosong gabi ng pagbubukas, tila walang gustong pag-usapan ang nangyari. Kinabukasan, lumabas sa mga pahayagan ang mga balita. Technical glitch causes panic at film festival. No casualties, only malfunction. Ngunit alam ni Romy, hindi iyon simpleng glitch. Alam niyang totoo ang nakita niya. Ang babaeng may semento sa mukha, ang mga kamay na lumalabas sa kisame, at ang mga boses na humihingi ng tulong. Simula noon, hindi na siya mapalagay. Tuwing gabi, nananaginip siya ng mga trabahador na nakabaon sa ilalim ng gusali. Sa kanyang panaginip, parang tinatawag siya ng mga ito, "Romy, ilabas mo kami." At tuwing magigising siya, pawis na pawis siya, at maririnig pa rin ang tunog ng tok-tok-tok. Parang may kumakatok mula sa ilalim ng kanyang sahig. Hindi niya matiis. Kaya isang gabi, nagpasya siyang bumalik sa Manila Film Center kahit sarado na ito sa publiko. Bit-bit ang kanyang flashlight, crowbar at maliit na radyo, dahan-dahan siyang pumasok sa likod ng gusali kung saan niya dati nakita ang lumang pinto. Sa loob, amoy pa rin ang lumang semento at kalawang. Habang bumababa siya sa hagdang bakal, napansin niyang mas malalim na ngayon ang lagusan. Parang may bagong bahagi na nabuksan, isang underground chamber. Pagpasok niya, napansin niyang basa ang sahig. Hindi tubig, kundi parang putik na may halong semento. At sa bawat hakbang niya, sumasabay ang eko ng kanyang mga yabag. Tok, tok, tok. Pero sa ikatlong hakbang, may isa pang tok na hindi galing sa kanya. Huminto siya. "Sino yan?" sigaw niya. Walang sumagot. Ngunit sa dulo ng tunnel, may kumikislap, parang liwanag ng kandila. Lumapit siya. At sa pader, nakita niya ang mga marka ng kamay. Hindi pintura, kundi tuyong semento na parang mula sa mga taong nagpumiglas bago mabaon. Sa tabi nito, may natagpuan siyang lumang kahon ng metal. Binuksan niya ito gamit ang crowbar. Sa loob, may lumang notebook at ilang piraso ng larawan. Sa mga larawan, makikita ang construction site noong 1981, mga trabahador, scaffolding, at isang bahagi ng gusali na tinakpan ng tarp. Ngunit sa likod ng isang litrato, may nakasulat sa lapis, "Don't dig here, they're still inside." Nanginginig ang kamay ni Romy habang binubuksan ang notebook. Ito ay pag-aari ni Engineer Delos Reyes, ang Chief Structural Engineer ng proyekto. Ang mga pahina ay may mga tala ng pressure, materials, at sa bandang huli, may nakasulat sa pulang tinta. November 17, 1981, 3:40 a.m. A portion of the scaffolding collapsed. Dozens trapped beneath wet cement. Ordered to seal the area immediately. Presidential directive. No delays. At sa pinakahuling entry, they're crying beneath the slab. I can hear them. God forgive me. Nanginig si Romy. Lahat ng kanyang hinala, totoo pala. Hindi sinagip ang mga manggagawa.
Sa halip, isinemento silang buhay upang matapos ang proyekto sa takdang oras. Bigla niyang narinig muli ang mga iyak. Ngayon, mas malinaw. At mula sa sahig, nagsimulang sumingaw ang puting usok. 1, 2, 3, hanggang sa bumuo ng mga aninong tao. Mga trabahador, walang mukha pero may mga helmet. At ang isa sa kanila, hawak-hawak ang sira niyang notebook. Salamat sa iyo, Romy, bulong ng multo. Pero hindi sapat ang katotohanan. Kailangan naming makalaya. Nang biglang gumuho ang pader sa likod niya at nakita niya ang bagong lagusan. Mas madilim, mas malamig. Sa dulo nito, may malaking pintuang bakal na may nakaukit. Project 1981, Restricted Area. Tiningnan niya ang paligid, hinigpitan ang hawak sa flashlight at bumulong. Kung yan ang daan sa katapusan ng sumpa, papasukin ko. At dahan-dahan siyang lumakad papasok, habang unti-unting nagdidilim ang paligid at muling narinig ang mga tinig sa paligid niya. Daang-daang boses na sabay-sabay nagsabi, "Tulungan mo kami." Madilim, walang tunog maliban sa mahinang paghinga ni Romy at ang pagkaluskos ng kanyang mga sapatos sa putik na sahig. Ang hangin ay malamig, halos parang may buhay. Tuwing iilawan niya ang paligid gamit ang kanyang flashlight, tila gumagalaw ang mga anino, parang may mga matang nakamasid. "Wala to, Romy. Isipin mong maintenance tunnel lang to." Bulong niya sa sarili, pilit pinapakalma ang dibdib na kumakabog. Ngunit sa bawat hakbang niya, mas bumibigat ang paligid. Parang may presensyang sumusunod. Hindi nakikita pero ramdam niya sa likod ng kanyang leeg ang hangin na tila humihinga. Maya-maya, nakarinig siya ng mga boses. Mahinang bulong sa malayo, "Romy, bakit ka bumalik? Dapat hindi mo binuksan ang lagusan." Nilingon niya, pero walang tao. Hanggang sa napansin niyang may mga marka sa pader, parang mga kuko na humahagod pababa. May dugo, pero tuyo na. At sa ilalim, may nakasulat sa semento, "Huwag mong hanapin ang dulo." Tumigil siya sandali. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Kaya nagpatuloy siya. Habang lumalalim siya sa lagusan, napansin niyang nag-iiba ang itsura ng paligid. Ang mga pader ay nagiging parang laman, malambot, mainit, at humihinga. Ang sahig ay basa, at sa bawat hakbang niya ay may tunog na parang tumatapak sa putikan o laman. Biglang napundi ang flashlight niya. Itim, walang ilaw. Tanging mga tinig na lang ang naririnig niya. "Romy, nasaan ka na? Sumama ka sa amin." Sinubukan niyang sindihan muli ang flashlight at nang muling sumindi ito, nakita niya ang paligid. Daang-daang mukha sa mga pader, nakalubog sa semento, gumagalaw, umiiyak. "Tulungan mo kami. Ang sakit. Hindi kami makagalaw." Halos mabitawan niya ang ilaw. Pero sa dulo ng lagusan, may nakasindi, isang dilaw na ilaw. Parang liwanag mula sa exit, kaya tumakbo siya papunta ron. Habang tumatakbo siya, tila humahaba ang daan. Kahit anong bilis niya, parang hindi siya nakakalapit. At bawat paglingon niya, mas lumalapit ang mga anino. Mga trabahador na walang mukha, bit-bit ang mga gamit nila, martilyo, pala, at mga sirang helmet. Hanggang sa may humawak sa kanyang braso. Isang kamay na malamig, puno ng semento. Paglingon niya, si Luz, ang babaeng nakita niya noong opening night. "Bakit ka bumalik, Romy?" "Akala ko gusto mong matulungan kayo," sagot niya. "Oo, pero kapag binuksan mo pa ang pinto sa dulo, hindi lang kami ang lalaya." "Anong ibig mong sabihin?" Ngumiti si Luz, malungkot. May nilibing din silang hindi tao. Bago pa siya makasagot, biglang nagliwanag ang paligid. Ang mga pader ay gumuhit ng mga aninong apoy, at sa gitna ng lagusan, lumitaw ang malaking bakal na pinto. May mga ukit ng mukha na umiiyak, at sa itaas nito, nakasulat, "Project 1981, Containment Section." Lumapit si Romy. Ang paligid ay nagngingit-ngit, at mula sa ilalim ng sahig, umaalo ng init. Naririnig niya ang mga boses na nagmamakaawa. At sa kabilang dulo, maririnig din ang halakhak, malalim, parang demonyo. "Buksan mo, Romy," bulong ng mga kaluluwa. "Huwag mong buksan," sigaw ni Luz. Hinawakan niya ang pinto. Mainit, tila sinisipsip ang kanyang lakas. Ngunit sa likod nito, naririnig niya ang mga tinig. Hindi na iyak,
kundi galit. Palayain mo kami. Palayain mo kami. Habang nanginginig, binulong ni Romy sa sarili. Kung ito lang ang paraan para matapos na, to, gagawin ko. At sa isang iglap, hinila niya pababa ang lever ng pintuang bakal. Sumabog ang liwanag, kasabay ng malakas na lindol, at ang mga tinig ay sabay-sabay sumigaw. Hindi sa pasasalamat kundi sa paghihiganti. Sa ibabaw ng lupa, sa mismong gusali ng Manila Film Center, nagkaroon ng malakas na pagyanig. Nabiyak ang sahig ng entablado at sa loob ng auditorium nagsimulang sumingaw ang itim na usok. Ang mga ilaw ay nagsabog ng pula at sa gitna ng stage may unti-unting lumitaw, isang halimaw na gawa sa semento, dugo at mga kaluluwa ng mga nasawi. Ang sumpa ay tuluyang nabuhay. Sa gitna ng gabi, muling yumanig ang buong Cultural Center Complex. Ang mga ilaw ng Film Center ay nag-flash, parang sinasapian ng kuryente. Ang hangin ay bumigat at mula sa gusali, lumabas ang makapal na usok na kulay abo, amoy semento at dugo. Sa ilalim ng gusali, nakahandusay si Romy. Halos wala ng malay. Ang paligid ay umiikot at ang pinto na binuksan niya kanina ay nakabukas na ngayon. Mula rito, unti-unting lumalabas ang isang nilalang. Hindi ito ordinaryong multo. Ang katawan nito ay parang hinulma sa basag na semento. Ang balat ay may mga ukit ng mukha na umiiyak at sa bawat galaw nito ay may maririnig na mga boses ng daan-daang kaluluwa. Tulungan mo kami. Sila ang may kasalanan. Gisingin mo ang mundo. Ang tinig ng nilalang ay parang sabay-sabay na boses ng mga trabahador. At sa gitna ng ulo nito, isang paris ng matang nagliliyab, tila apoy na galing sa ilalim ng lupa. Dahan-dahan itong lumapit kay Romy. Sinubukan niyang umatras, pero ang mga kamay ng halimaw ay humawak sa semento at nagmarka ng mga bitak. Sino ka? Sigaw ni Romy, nanginginig. Kami, sagot ng halimaw. Ang mga nilibing ng buhay. Lumapit pa ito. At ang sahig ay kumikilos na parang dagat. Ang mga pader ay nagbubuka, nagpapakita ng mga nakabaong buto at mukha. Mula sa kisame, bumubuhos ang putik na may halong dugo. Hindi ko gustong mangyari ito. Bakit mo kami ginising? Tahimik. Tapos sumagot ang nilalang, mabagal pero malinaw. Gusto mo kaming tulungan, pero sa pagbubukas mo ng pinto, binuksan mo rin ang lagusan ng galit. Sa ibabaw ng gusali, naramdaman ng mga guwardiya ang malakas na pagyanig. Isa sa kanila ang sumigaw, "Sir!" May gumagalaw sa ilalim ng entablado. Bago pa sila makalapit, pumutok ang sahig at mula rito, lumitaw ang halimaw. Semento, bakal at apoy na pinagsama, sumisigaw ng libo-libong tinig. Ang mga ilaw ng auditorium ay sabay-sabay na sumabog at ang mga larawan ng mga dating festival ay nagsimula ring masunog sa dingding. Ang mga nakatira sa paligid ay nagsilabasan, pero ang gusali ay tila nagiging buhay. Ang mga bintana ay kumukurap, ang pader ay humihinga. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas din si Luz, ang kaluluwang babae na minsang nagpakita kay Romy. Ngayon, tila may hawak siyang liwanag sa kanyang palad, parang apoy na purong puti. Romy, kailangan mong tapusin to. Paano? Hindi mo siya mapapatay. Pero pwede mo siyang ibalik sa ilalim kung kaya mong isakripisyo ang isa pang kaluluwa. Kaluluwa? Kaninong kaluluwa? Ngumiti si Luz malungkot. Ang sayo. Natahimik si Romy. Nilingon niya ang halimaw na patuloy na sumisira sa paligid. Ang mga boses ng mga trabahador na sumisigaw ng hustisya. Alam niyang kung hindi niya ito pipigilan, baka tuluyang masira ang buong lungsod. At tuluyang bumalik sa ibabaw ang lahat ng kaluluwang matagal nang nakakulong. Hinawakan niya ang liwanag na iniabot ni Luz. Mainit pero payapa. Kung ito ang kailangan, sabi niya, tatapusin ko na to. Tumakbo siya palapit sa halimaw. Bawat hakbang ay mabigat, parang hinihigop ng semento. Ang halimaw ay sumigaw ng galit at lungkot, ngunit bago siya maabot ng mga kamay nito, isinaksak ni Romy ang liwanag sa gitna ng dibdib ng nilalang. Sumabog ang liwanag sa buong gusali. Nabulag ang lahat. At sa isang iglap, tahimik. Nang bumalik ang liwanag, wala na ang halimaw. Ang gusali ay tahimik, parang walang nangyari. Ngunit sa gitna ng entablado, nakahiga si Romy, hindi na gumagalaw.
Sa tabi niya may naiwan na helmet at lumang notebook. At sa kisame, muling nabuo ang mga bakas ng kamay, ngunit ngayon, hindi na umiiyak. Parang nagpapasalamat. Sa labas dumating ang mga awtoridad. Walang makapaliwanag kung bakit biglang bumagsak ang kalahating bahagi ng gusali. Walang makitang katawan. Tanging isang lumang pangalan sa dingding lang ang naiwan, isinulat sa semento gamit ang dugo. Romy ang nagpalaya. Lumipas ang 30 taon. Ang Manila Film Center ay nakatayo pa rin, tila matatag, pero nilulumot at tinutubuan na ng damo. Walang pelikulang ipinapalabas doon, walang turista, walang tao. Tanging mga alon ng Manila Bay at hangin ng gabi ang madalas bumisita. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may mga kwentong patuloy na umiikot. May mga sekyu raw na nakakakita ng liwanag sa entablado tuwing hating gabi. May mga maririnig na kumakatok mula sa ilalim. At minsan, sa kisame, may bakas daw ng kamay na unti-unting nabubuo tapos naglalaho na lang. Isang araw isang dokumentarista na si Mila, isang film student mula sa UP, ay nagdesisyong gumawa ng proyekto tungkol sa The Cursed Film Center. Bit-bit ang camera, tape recorder at flashlight. Pinasok niya ang gusali kahit bawal. Sabi niya sa kanyang kasama, wala namang multo dito, mga lumang kwento lang to. Ngunit habang binabaybay nila ang hallway, ang mga dingding ay tila humihinga at ang sahig ay parang may puwersang nagtutulak pabalik. Hanggang sa makarating sila sa entablado, tahimik. Ang malaking chandelier ay basag, ang mga upuan ay baliktad, at sa gitna, may bakal na marka sa semento, parang pinto na sinemento ulit. Ito siguro yung sinasabi nilang lagusan, sabi ni Mila. Habang nakayuko siya, naramdaman niya ang kakaibang lamig, at biglang nag-on mag-isa ang kamera, kahit patay ito kanina. Sa viewfinder, may nakita siyang imahe ng isang lalaki, nakaputing uniforme, hawak ang helmet, at nakatayo sa gitna ng stage. Ano to? Sino yan? Bulong niya. Ngunit paglingon niya, wala namang tao. Pinilit nilang i-replay ang footage. At doon, malinaw nilang narinig ang isang boses na lalaki, garalgal pero pamilyar. Walang dapat manatili rito. Isaran niyo na ulit ang lagusan. Who are you? Tanong ni Mila sa hangin, nanginginig. Isang boses ang sumagot, mahina pero malinaw. Romy. Nabitiwan ni Mila ang kamera. Napansin niya sa sahig, may lumang helmet na bahagyang nakabaon sa semento. Nilapitan niya ito at sa gilid nito may nakaukit na pangalan, Romy, 1981. Biglang nagsimulang umuga ang entablado. Ang mga dingding ay nagbitak at mula sa kisame ay bumagsak ang alikabok. Muli niyang narinig ang mga boses. Hindi na galit, kundi nagbubulong. Salamat, salamat. Ngunit kasabay nito may isa pang tinig. Malalim, galit. Tila galing sa kailaliman ng gusali. Hindi pa tapos ang pelikula. Sa takot, tumakbo si Mila palabas. Habang tinatahak nila ang labasan, napansin nilang ang mga ilaw sa hallway ay isa-isang bumubukas. Sa bawat pag-ilaw, may aninong dumadaan. Mga trabahador na tila papunta sa set ng pelikula. At bago sila tuluyang makalabas, isang projector sa gilid ng pader ang biglang umandar mag-isa. Sa puting canvas, lumitaw ang isang pelikula, grainy, kulay sepia, parang galing 1980s. Ipinapakita nito ang mga trabahador na nagtatrabaho, tapos ang pagbagsak ng scaffolding, ang mga taong natabunan, at sa dulo, ang imahe ni Romy, nakatingin sa kamera, umiiyak habang nagsisigaw. Huwag niyong ilibing ng buhay ang katotohanan. Mula sa projector, lumabas ang puting usok. At sa harap ng canvas, unti-unting nabuo ang figura ni Romy. Nakatingin siya kay Mila, may hawak na flashlight na sira at mahina niyang sinabi, "Ikaw ang susunod na magtutuloy ng kwento." Pagkatapos noon, naglaho siya, kasabay ng projector na biglang pumutok. Pagkalipas ng ilang buwan, lumabas ang dokumentaryo ni Mila. Ang pamagat, The Spirit of the Manila Film Center. Ngunit sa mismong premiere night nito, ang mga ilaw ng sinehan ay biglang namatay. At sa gitna ng dilim, lumitaw sa screen ang mukha ni Romy, nakangiti, ngunit umiiyak. At mula sa speaker, narinig ng lahat ang huling linya. Ang pelikula ay hindi natatapos, hanggat may hindi pa nakakapagpatawad. At hanggang ngayon, tuwing dumadaan ka sa Cultural Center Complex sa 10 oras ng gabi, may maririnig kang mahinang tok-tok-tok sa ilalim ng lupa. Parang mga martilyong patuloy pa ring nagtatrabaho,
para sa isang pelikulang hindi kailanman matatapos. At kung nagustuhan mo ang kwento ng The Spirit of the Manila Film Center, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dahil dito sa Ghost Story, bawat kwento ay may kaluluwang naghihintay na muling marinig. I-like, i-share at i-comment kung handa ka pang marinig ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa dilim.